What's up guys? At talaga namang nakaganto talaga ako 'no. Akala mo nasa North Pole, nasa Pilipinas lang naman. Hindi, malamig kasi dito, eh. Malamig, excuses, malamig daw. Um, Bago tayo magpatuloy sa narration ng episode 11, gusto ko lang i-share sa inyo yung nag-comment sa episode 7, si Blue Knights 3114. Sabi niya rito, "Not gonna lie, Ethan's personality is pretty cute. Salamat po, Blue Knights." The Alpha is threatened. Exert your dominance na captain. Don't back down. It's cool how the three have distinct voices na you'll recognize them even the name was not mentioned. To think na it came from one voice alone. The growth is commendable. Oh, kinilig naman ako doon. Pero sa totoo lang guys, kayo talaga yung reason kung bakit patuloy ako nagnanarrate dito sa YouTube. Dahil sa support nyo sa akin, dahil sa love na pinapakita nyo sa channel natin. Kaya naman maraming maraming salamat sa inyo guys. So tara, tuloy na natin 'to. Matapos ang ilang oras na paggawa at pag-ayos ng presentation, natapos din namin ang buong reporting. Sa wakas, natapos na rin. Isinara ko yung laptop at inayos yung mga notes namin sa coffee table. Napatingin ako kina Ethan at Adrian. Pareho na sila naghahanda ng mga gamit nila. Ah, at least tapos na tayo guys. Finally, akala ko hindi na tayo matatapos eh. Oo nga, at least ready ka na Lucas for next week. Akala ko pagkatapos nun, uuwi na rin sila. Tapos na yung reporting, tapos na yung Sunday. At bukas, balik na naman sa normal na school day. Pero mukhang may ibang plano si Ethan eh. Bro Lucas, Ethan, um, pwede ba akong, pwede bang dito na lang muna ako? Ha? Bakit naman? I mean, Sunday naman eh. Late na rin. Pwede naman siguro akong magstay dito tonight? Napatingin ako kay Adrian at napansin kong bigla siyang natahimik. Tara na nga Ethan. Ha? Bakit ba Captain? Uwi na tayo, tara na. May pasok pa bukas eh. Alam ko, pero then let's go. Sabay hila ni Adrian kay Ethan. Napatawa ako ng mahina. Hindi ko alam kung bakit parang may sariling desisyon si Adrian para kay Ethan eh. Um, okay lang naman sa akin kung gusto mong magstay dito Ethan. Mabilis na patingin si Ethan kay Adrian. You see, Captain? Sabi ni Lucas okay lang. Lucas! Hmm, huwag mong sanayin na ganyan yan. Hindi maganda tingnan eh. Sanayin saan? Na, na may natutulog dito ng walang paalam. Captain, parang ayaw mo lang talaga akong magstay dito eh. Alam kong nainggit ka lang Ethan. Dahil ako, nakapag-sleepover na dito. Tsaka, ipasok tayo bukas, di ba? What? Um, Hindi ako inggit no? Besides, excuse mo lang yung may pasok tomorrow eh. Tara na nga, huwag ka nang makulit. Kulit nito oh. Fine, fine. See you tomorrow bro. See you. See you guys. Ingat kayo. Nag-abot kami ng kamay. Pero bago siya tuluyang lumabas, Lucas, take care okay? Ikaw din Ethan. Ingat kayo. Pagkatapos, lumabas na siya. Sumunod si Adrian. Pero bago tuloy ang isarang pinto, napatingin siya sa akin. Good night Lucas. Good night Captain. Isinara niya ang pinto at biglang natahimik ang buong bahay. Ilang segundo ako nakatayo sa harap ng pinto. Hindi ko alam kung bakit eh.
Pero parang may naiwan na kung anong bigat sa loob ng bahay. Hindi naman sila nag-away. Wala rin naman masyadong nangyari. Pero pakiramdam ko, may mga bagay na hindi sila nasasabi sa akin. At baka panahon na rin para malaman ko kung ano talagang mga yon. Pagbalik ko sa sala, nakita ko si mama na nag-aayos ng mga pinagkainan. Uma, ako na dyan. Hindi na anak. Ako na dito. Umupo ka muna. Umupo ako sa sofa. Tahimik kong pinanood si mama habang nagliligpit. Pero maya-maya, huminto siya at napatingin sa akin. Lucas anak? Po? May itatanong sana ako sa iyo eh. Ano yun ma? Umupo si mama sa tabi ko. Hindi siya galit. Hindi rin seryoso mukha niya sa paraan na kinakatakutan ko. Parang meron siyang gustong maintindihan. Anak, masaya ka ba ngayon? Ha? Ang sabi ko, masaya ka ba sa mga nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ako kagad nakasagot. Simple lang yung tanong ni mama pero bakit parang ang hirap sagutin? Lucas anak, hindi kita pipiliting magsabi kung ayaw mo. Pero anak kita, kilala kita. At napapansin ko kapag may gumugulo sa isip mo. Ma, ano yun? Eh, ang totoo niyan, may gusto kong sabihin sa'yo eh. Sige, nakikinig ako. um, Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin ma. Hindi mo naman kailangang idetalye ang lahat. Kahit paano, sabihin mo lang kung ano yung kaya mo. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, pinili kong maging totoo. Ma kasi may isang tao na, ay, hindi ko alam kung saan ako magsisimula ma eh, pero kapag kasama ko siya, iba yung nararamdaman ko. Sino ba to? Si Adrian ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ni mama. Walang pagkagulat. Walang galit. Walang tanong na nakakatakot. Ngumiti lang siya ng bahagya. Sabi ko na si Adrian eh. Alam niyo po, matagal ko nang napapansin. Talaga? Oo. Alam ko matagal na. Anak kita. Kaya alam ko kapag may nagbago sa'yo. Hindi mo man sabihin sa akin, nakikita ko sa mga mata mo kung paano kang ngumiti kapag kasama siya. Kapag siya yung pinag-uusapan. Kung paano bigla nag-ibang boses mo kapag nandyan siya. At kung paano mo pilit itinatago ang isang bagay na matagal nang alam ng puso mo. Akala mo ba, hindi ko napapansin kung paano ko tumingin sa kanya? Ikaw talaga, Lucas. Manaman. Anak, hindi naman masama yung nararamdaman mo. Tanggap na tanggap kita. Kahit sino ka man, kung anong man ang nararamdaman ng puso mo, wala kang kailangang itago sa akin dahil anak kita. At kahit ano pa ang piliin mong landas, hindi magbabago kung gaano kita kamahal. Ang gusto ko lang, Lucas, ang maging masaya ka. Kung sino man yung gusto mong mamahalin, hindi ako magiging hadlang doon. Hindi ka galit, ma? Akala ko, magagalit ka sa akin eh. Bakit ako magagalit sa'yo? Ikaw yan eh. Anak kita. Hindi mo kailangang matakot sa akin nang dahil lang sa nararamdaman mo. Ma, ang tagal kong natakot sabihin sa'yo to.
At naakala ko kapag nalaman mo, magbabago na yung tingin mo sa akin eh. Na baka ikahiya mo ko. Na baka isipin mong may mali sa akin. Pero ngayon na-realize ko, hindi ko pala kailangang matakot sa sarili kong pamilya. Salamat, Ma. Salamat. Kasi tinanggap mo ko. Kasi tanggap mo ko. Kahit hindi ko pa kayang sabihin yung lahat, okay lang sa'yo. Ma, hindi mo pinaramdam na may mali sa akin. Mahal na mahal kita, Mama. Salamat po. Mahal na mahal din kita, anak ko. Lucas, naiintindihan ko kung bakit ka nahihirapan. Hindi madaling mamili kapag pareho mong ayaw masaktan. Pero anak, darating yung punto na kailangan mong pumili. Hindi dahil masama kang tao kapag pinili mo yung isa, kundi dahil hindi mo pwedeng hawakan ang dalawang tao habang hindi mo pa alam kung saan ka talaga pupunta. Mas lalo lang kayong masasaktan habang pinapatagal mo. Kung alam mo na kung sino ang gusto ng puso mo, maging totoo ka sa sarili mo. At higit sa lahat, maging totoo ka sa kanilang dalawa. Huwag mong piliin kung sino ang mas madaling piliin. Piliin mo kung kanino mo talaga gustong manatili. Alam ko naman, Ma, kung sino. Matagal ko nang alam. Kung ganon, huwag mo nang patagalin, ha? Dahil habang nagdadalawang isip ka, may mga taong umaasang siya ang pipiliin mo. At may isa namang unti-unting nasasaktan. Hindi mo kailangang maging masama para pumili. Kailangan mo lang maging totoo. Napangiti ako. At sa unang pagkakataon, buong araw parang gumaan ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang matakot. Siguro dahil matagal ko rin tinatago sa sarili ko ang nararamdaman ko. Pero ngayong nasabi ko na, parang may isang malaking bagay na tuluyang bumitaw sa dibdib ko. At isang bagay lang ang malinaw sa akin. Si Adrian ang mahal ko. Kinabukasan, bumalik kami sa normal na routine. Klase, assignments, mga professor, mga kaibigan, at syempre, si Adrian. Pero buong araw, parang may bagay akong inaantay. Hindi ko alam kung ano. Hanggang sa matapos ang klase at training. At habang naglalakad ako palabas ng building, may narinig akong boses sa likod ko. Lucas! Paglingon ko, si Ethan. Oh, Ethan! Lumapit siya sa akin. Pero kakaiba ang ekspresyon niya. Wala yung usual niyang playful smile. Lucas, may time ka ba? Bakit? Ah, can we talk? Napatingin ako sa kanya. At sa pagkakataong yun, may pakiramdam akong magiging iba ang pag-uusap namin. Sige, pero saan? Doon na lang sa may campus garden. Tahimik doon eh. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang pag-usapan, pero sumunod ako. At habang naglalakad kami papunta sa campus garden, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil sa unang pagkakataon pakiramdam ko, may isang taong pupunta sa akin para sabihin ng isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Tahimik ang campus garden na makarating kami. May ilang estudyante na malayo, pero
Halos walang tao sa parteng pinili ni Ethan. Umupo kami sa bench. Si Ethan, tahimik lang. Hindi ako sanay na ganito siya. Usually kasi kahit anong awkward na situation, may joke siyang ibabato. Pero ngayon, wala eh. Ethan, okay ka lang ba? Tumingin siya sa akin. Bahagyang ngumiti pero halatang pilit. Yeah, I'm okay. Sigurado ka? Yeah, I mean, I'll be okay. Um, Lucas, can I be honest with you? Of course. Okay, I don't know how to say this without making things awkward between us. So, I'm just gonna say it. I like you. Gusto kita, Lucas. Ethan, wait. Please let me finish. I know this probably isn't the best timing. And I know you probably didn't expect this from me. Pero I really like you, Lucas. Not just because you're cute. Not just because you're fun to be around. And definitely not because you're Adrian's favorite rookie. Napangiti ako ng bahagya sa huling sinabi niya. Pero agad din bumalik yung seryoso kong expression. I like you because you make me feel comfortable. When I'm with you, I don't have to pretend to be someone else. I can just be me. And somehow, you make ordinary days feel different. At first, I thought, crush lang kita eh. You know, a typical na, oh he's cute, I like him. Then I thought it would go away. Pero hindi eh. Kasi, the more it got to know you, the worse it got. Actually, worse isn't even the right word kasi I don't hate feeling this way. I actually liked it. Kaya nung nakita kong may ibang taong mas close sa'yo, I got jealous. I tried to act like I wasn't. I tried to make jokes about it. I even told myself na competition lang to. Pero hindi pala. Lucas, gusto kita. Mahal kita. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi dahil hindi ko naiintindihan ang sinabi niya. Kundi dahil ramdam kong sincere siya. Walang yabang, walang pagbibiro. Ethan, salamat ah. Oh, that's a very scary way to start a rejection, ha? Ha? Hindi pa nga ako nagsasalita eh. I know. I'm just preparing myself. Ethan, gusto kong maging honest sa'yo. Okay, I'm listening. Mahalaga ka sa akin, Ethan. Sobrang importante mo sa akin as a friend. Pero, hindi ko kayang magsinungaling sa'yo eh. Kasi, kaibigan ang tingin ko sa'yo, Ethan. Saglit siyang napapikit. Parang, kahit alam na niya yung magiging sagot, masakit pa rin pala marinig. Yeah, Lucas. Alam ko na. I'm sorry, Ethan. Oh, don't be. You don't have to apologize for not feeling the same way. Pero Lucas, can I ask you something? Sige, ano yun? Si Adrian ba? Hindi ako kagad nakasagot. Pero sa pagkakataong yun, ayoko nang umiwas. Ayoko nang magkunwari. Oo. Matagal ko nang gusto si Adrian. I knew it. Ethan, no, it's okay, really.
Actually, I think I already knew the answer. The way you look at him. Hindi mo naman titingnan ng isang tao ng ganun kung wala lang eh. Um, Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula pero si Adrian talaga yung mahal ko. Tahimik si Ethan ng ilang sandali. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Then at least, I'm glad you told me the truth. Ethan, ayokong masira yung friendship natin. You know what? Neither do I. Ganon din ako sa'yo. Tumayo siya. Akala ko, aalis na siya. Pero bago siya tuluyang lumayo, huminto siya sa harap ko. Pwede ba kitang yakapin? Nagulat ako sa tanong, pero tumango ako. Sure, sige. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Mahigpit. Pero hindi possessive. Parang isang taong sinusubukang tanggapin ang isang bagay na hindi niya kayang baguhin. Hindi ko alam kung gaano katagal kami noon. Pero sa yakap na yon, wala naman ako naramdamang pressure. Wala ring galit, may lungkot, pero may respeto. I'm gonna be okay, bro. Promise. And don't make me regret being nice about this, ha? Ano bang sinasabi mo, Ethan? Humigpit ng konti yung yakap niya bago siya tuluyang bumitaw. I'm serious. If you really like him, then don't be afraid. Go for it. Ngumiti siya. Pero sa pagkakataong yun, may nakita akong lungkot sa mga mata niya. At doon ko na-realize na minsan pala, kahit sincere ang isang tao sa'yo, hindi ibig sabihin na kailangan mo rin siyang mahalin pabalik. At mas mahirap palang magsabi ng totoo. Kapag alam mong masasaktan mo ang isang taong wala namang ginawang masama sa'yo. Pero bago pa ako makapagsalita, napansin kong may tao sa may entrance ng garden. Isang familiar na katawan. Isang pamilyar na tindig. Si Adrian. At nakatingin siya sa amin. Napahinto ako. Captain? Kaagad na palingon si Ethan. Pero bago pa kami makalapit, umatras si Adrian. Adrian! Pero hindi siya huminto. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung anong iisipin niya sa nakita niya. Hindi niya narinig ang buong usapan. Hindi niya alam na sinabi ko kay Ethan ang totoo. Ang nakita lang niya, si Ethan. Niyayakap ako. Tuluyan nang nawala si Adrian sa paningin namin. Biglang bumigat ang dibdib ko. Dahil ngayon, kailangan kong habulin si Adrian. Bago pa niya isipin na si Ethan ang pinili ko. Ethan. Wait ka lang dito ha. Lucas. Kailangan kong habulin si Adrian eh. Okay, go. Tumakbo ako palabas ng garden. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Ang alam ko lang, ayokong matapos ang araw na iniisip ni Adrian na pinili ko ang iba. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan niya habang naglalakad ako sa hallway. Adrian! Captain! Adrian! Walang sumagot. Tinignan ko yung phone ko. Wala ring message. Tinawagan ko siya. Isang ring, 2, 3, 4. Walang sumagot. Come on, Captain. Please answer the phone. Oh. Ay.
Tinawagan ko ulit. Pero wala pa rin. Lucas, hindi mo na nahabol si Captain? Hayaan mo muna siguro siya. Pero baka mali yung pagkakaintindi niya sa nakita niya eh. Alam ko, pero kung galit siya ngayon, baka kailangan muna niyang mapag-isa. Ayoko mag-isip siya ng kung ano-ano, Ethan. I know. Pero Lucas, you already told me the truth. Kaya wala naman nang dapat ipag-alala si Captain eh. Thank you, Ethan. Welcome, but go get him when he's ready, ha? Tumango ako, pero hindi ko alam kung kailan magiging ready si Adrian. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Samantala sa gym. Kakatapos lang ng practice ang ilang teammates namin. Nag-impake na sim na Marco, Josh at Kevin. Nang biglang dumating si Adrian. Tahimik siya. Binaba niya yung gamit niya sa bench. O Captain. Bakit? Uwi ka na? Hindi pa eh, bakit? Kinuha niya yung phone niya at ilang segundong tinitigan. Pagkatapos, bigla siya nagsalita. May gagawin ba kayo tonight? Wala naman, Captain, bakit nga? Dami mo naman tanong, oh. Inom tayo. Captain, ikaw nag-aaya ka? Oo, bakit? May celebration ba, Captain, ha? Wala, gusto ko lang uminom eh. Saan naman, Captain? Doon sa Memoraita, may alam akong chill na bar doon eh. Game ako dyan! Ako rin, taro! Sige, G! Kinuha ni Marco yung phone niya. Wait! Tatawagan ko si Rookie, ha? Wag na, Marco. Bakit naman, Captain? Basta, ayoko muna siyang makita at makasama. Bakit naman? Ayoko lang. May nangyari ba? Wala nga. Captain, sabi ko wala lang, di ba? Bahagyang tumahimik ang grupo. Hindi na sila nagtanong pa. Pero halatang nagtataka silang lahat. Okay, so apat lang tayo? Oo, tayo lang. Okay na yan. Makalipas ang ilang oras, nasa isang chill bar na sina Adrian, Marco, Josh at Kevin. Para sa kanilang lahat, ordinaryong banding lang ang dapat yon. Pero sa totoo lang, hindi ordinaryong gabing yun para kay Adrian. Dahil sa bawat basong inuubos niya, mas lalo niyang sinusubukang takasan ng isang tanong na ayaw niyang sagutin. Habang ako, wala pa rin idea kung nasan si Adrian. Samantala sa Moraita naman, unti-unting nagbabagong takbo ng gabi. Captain, ano ba yan? Dahan-dahan lang ah. I'm fine. Pangatlo mo na yan, Captain eh. And so? Bro, may klase pa tayo bukas eh. I know. Pabayaan niyo nga ako. Pero hindi talaga nakikinig si Adrian. Isa pang baso at isa pa. Hanggang sa unti-unti nang bumigat ang mga mata niya. Fast forward tayo. Makalipas ang ilang oras, halos wala nang laman ang mga baso sa mesa. Si Marco at Kevin, paminsan-minsan na nagkakatinginan. Si Josh naman, pilit na inaagaw ang baso kay Adrian. Captain! Captain! Ano ba? Okay ka lang talaga? Oo nga, okay nga lang ako. Ang kulit nyo naman eh. Captain, sigurado ka? Kanina ka pa namin tinatanong eh. Sabi ko, okay nga lang ako. Bakit ba ang kulit-kulit nyo ha? Medyo napalakas ang boses niya.
Napatingin ng tatlo sa isa't isa. Okay, Captain. Relax ka lang. Sorry. Sorry guys. Okay lang, Captain. Sandaling natahimik ang grupo. Nagkatinginan ulit sila sa isa't isa. Hindi nila alam kung anong problema ni Adrian. Ang alam lang nila, may kakaiba talaga sa kanya ngayong gabi. Captain, may problema ba sa school? Wala. Sa basketball? Wala rin. Ano? Hindi sumagot si Adrian. Tumingin lang siya sa basong hawak ni Josh. Pwede ba akin na lang yan Josh? Ayoko. Ang daya mo naman eh. Mas okay ng madaya kaysa bukas ikaw ang hindi makapasok sa klase. Napatawa lang ng konti si Adrian. Pero mabilis ding nawala yung ngiti niya. Maya-maya, tumayo siya. Wait lang CR lang ako. Captain, samahan na kita. Kaya ko. Ano? Ikaw ba maghahawak ng ano ko? Sasama ka pa? Dalawang hakbang pa lang siya. Bahagya siyang napatumba. Agad siyang hinawakan ni Kevin sa braso. Guys, ano ba to? Tawagan na natin si Jessica kasi ayaw niyang kontakin si Lucas eh. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng bar. Dumating si Jessica. Pagpasok pa lang niya, agad niyang hinanap yung table nila. At nang makita niya si Adrian, napabuntong hininga siya. Nakasandal ito sa sofa. Bahagyang nakapikit. At halatang sobra na yung kalasingan. Maya-maya lumapit kaagad si Jessica. Adrian, ano nangyari sa'yo? O Jess, dito ka pala. Adrian, anong ginagawa mo sa sarili mo? Hindi sumagot si Adrian. Napatingin si Jessica kina Marco, Josh at Kevin. Gaano ang karaming nainom nito? Hindi namin mabilang eh. Sinubukan naming pigilan pero ayaw talaga. Kanina pa yan ganyan. Okay, ako nang bahala sa kanya. Sorry Jess Hindi namin alam kung anong problema niyan eh. Bigla na lang siya nag-aya ng inuman. Okay lang. Salamat at tinawagan niyo ako ha. Ihahatid na ba namin siya? Ako na. Umuwi na kayo, may klase pa bukas eh. Sigurado ko? Yes, ako nang bahala. Nagkatinginan ng tatlo. Pagkatapos ay tumango. Sige Jessica, text mo na lang kami kung may kailangan ka. Okay, salamat. Isa-isang tumayo ang mga teammates. Baga tuluyang umalis si Marco, lumapit siya kay Adrian. Captain, uwi na kami Hindi sumagot si Adrian. Bahagya lang siyang tumango. Pagkaalis nila, unti-unting naging tahimik ang paligid. Si Jessica at Adrian na lang naiwan sa table. Umupo si Jessica sa tabi niya. Tinignan niya ito ng ilang segundo. Adrian, tingnan mo nga ako. Tumingin ka rito. Dahan-dahan tumingin si Adrian. At nang magtagpo ang mga mata nila, nakita ni Jessica kung gaano kasakit ang pilit niyang tinatago. Adrian, ano ba talagang nangyari? Jess. Ano? Sabihin mo. Jess, nakita ko sila eh. Nakita ko sila. Sino? Si Lucas ba at saka si Ethan? Tumango si Adrian. At doon unti-unting bumagsak ang lahat ng matagal niyang kinikimkim. Magkayakap sila. At ang sakit, Jess.
Sobrang sakit. Adrian, hindi ibig sabihin na nagyakapan sila. May something na kagad sa kanila. Pero, pero nakita ko sila eh. Alam ko, pero nakita mo lang silang nagyakapan. Hindi mo narinig kung anong pinag-usapan nila. Hindi mo alam kung bakit sila nagyakapan. Hindi ka dapat nagko-conclude agad. Jess. Adrian, dapat kinausap mo si Lucas. Kung may gusto kang malaman, tanungin mo siya. Huwag mong buuin sa isip mo yung buong story base lang sa eksenang nakita mo. Pero, ang sakit nung nakita ko. Alam ko, hindi ko sinasabing mali na nasaktan ka. Pero, iba ang nasaktan ka sa alam mong totoong iniisip mo. Baka may explanation si Lucas about it. Paano kung wala? Then at least, alam mo yung totoo. Pero paano kung meron? Paano kung mali yung pagkakaintindi mo? Ayoko siyang tanungin. Bakit? Kasi natatakot ako. Sa sagot niya? Oo. Kasi, paano kung sabihin niyang gusto niya si Ethan? Na mahal niya si Ethan? Na si Ethan yung pinipili niya? Jess, bakit? Bakit ganito kasakit? Dati, kapag may girlfriend ako na may ibang kausap, nagsiselos ako. Normal yun. Pero ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit. Mas masakit kapag si Lucas. Wala ka kasi doon. Hindi mo nakita yon. Kaya ka ganyan. Nasasaktan ka. Kasi importante si Lucas sa'yo. More than that. Nasasaktan ako dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung nararamdaman ko sa kanya. Then, sabihin mo sa akin. Mahal ko siya. Mahal ko si Lucas. Hindi na nagsalita si Jessica. Hinayaan lang niya si Adrian. Mahal na mahal ko siya. At parang hindi ko na kayang itago sa sarili ko. Pero Jess, pareho kaming lalaki. Hindi ko na alam kung ano yung dapat gawin. Sundin yung tama, sundin yung puso. Hindi ko alam kung normal pa ba to. Hindi ko alam kung kailan nabago yung lahat. Hindi ko alam kung bakit siya pa. Ang alam ko lang, kapag kasama ko siya iba. Kapag nakangiti siya sa akin, iba. Kapag may ibang lumalapit sa kanya, naiinis ako. At kanina, nung nakita ko siyang niyayakap ni Ethan, parang gusto kong magwala. Gusto kong magalit. Lumapit si Jessica at marahang hinawakan ng balikat niya. Adrian, hindi mo kailangan magkaroon ng sagot sa lahat. Pero isang bagay lang sigurado ko. May nararamdaman ka para kay Lucas. Mahal mo siya. At kung gusto mong malaman kung may nararamdaman din siya sa'yo, kausapin mo siya. Huwag kang matakot sa sagot bago pang marinig yun. Pero Jessica, paano kung hindi ako yung gusto niya? Then at least, hindi ka nabubuhay sa hula.
Pero Adrian, I know Lucas, hindi man kami close at hindi ko nakikitang may ginagawa siyang masama sa iyo. So please, huwag mo siyang husgahan dahil lang sa nakita mo. I'm sorry. Hindi sa akin dapat, Adrian. Yeah, kay Lucas. Then sabihin mo sa kanya kapag kaya mo na. Tahimik na napasandal si Adrian sa sofa. Halatang unti-unti nang bumibigat ang mga mata niya. Jessica, pwede bang huwag mo munang sabihin sa kanya? Hindi ako magsasalita para sa'yo pero kinuha ni Jessica yung phone niya. Hindi rin kita kayang hayaang mag-isa sa ganitong kondisyon mo ngayon. Anong gagawin mo? Tatawagan ko si Lucas. No. Huwag mong gagawin yan. Tatawagan ko siya hindi para sabihin yung sinabi mo. Kailangan lang niyang malaman na kailangan mo siya. At bago pa makapagsalita si Adrian, tinawagan ako ni Jessica. And there you have it guys. At dito muna nagtatapos ang episode 11 ng Kaldag Mo Ko Captain. At grabe no, ang bigat ng episode na to no. Puro confession. Confession ni Lucas sa nanay niya. Confession ni Ethan to Lucas. Dito natin nakita na minsan kapag may mahal kang tao, hindi naman laging madali sabihin kung ano talaga yung nararamdaman mo no. Minsan confused ka. Minsan nagsiselos ka. Minsan, nasasaktan ka kahit hindi mo pa naman alam kung ano talaga yung buong story. At si Adrian, well, Adrian naman. Instead na kausapin si Lucas, nag-inom muna. Sana Adrian, niyaya mo man lang ako para naman na-comfort kita. Uy! De, pero at least, di ba, unti-unti niyang inaamin sa sarili niya kung ano talaga yung nararamdaman niya. And honestly, excited na ako sa next episode kasi magkakaroon tayo ng confession ni Adrian kay Lucas at syempre, confession din ni Lucas kay Adrian. At mangyayari lahat yan sa condo ni Adrian. So ayun na no, silang dalawa, isang condo, isang gabi at finally, may pagkakataon na silang sabihin ng mga bagay na matagal nilang tinatago. Kaya ang tanong, ano kayang mangyayari kapag pareho na silang umamin, di ba? At syempre, ito yung gusto kong malaman nyo. May kaldagan kaya na magaganap pag uwi nila sa condo ni Adrian? O baka naman, confession muna bago kaldagan. Or, kaldag muna bago confession. O di kaya, masabi ni kaya ni Lucas ang, kaldag mo ako, Captain? Ooh. Ay, hindi ko na alam. Basta, kayo na ba alam mag-isip dyan? Basta, ang sure ako, episode 12 is going to be interesting. So, kung excited na kayo sa next episode, make sure na nakasubscribe kayo, hit the notification bell, and of course, comment down below, guys. This is Ren Santiago and thank you so much for always supporting Mentoman Stories. Maraming salamat sa pakikinig, sa comments, sa likes, at sa lahat ng support nyo sa story namin. And remember guys, minsan, ang pinakamahirap sabihin ay yung mga salitang matagal mo nang gustong sabihin. Pero, kapag dumating na yung tamang pagkakataon, baka wala ka ng choice kundi maging honest, di ba? Kaya, see you sa episode 12 at sana handa na kayo sa confession. At kung may kaldagan man, sana ready ang puso ni Lucas syempre. Kayo naman kung anong iniisip nyo eh. Ang bastos nyo po. Joke lang guys. Yun lang at good night everyone. Mwah.